siguro pa nagkakaedadhan eh. Pagbili lang ng sabon sa grocery ay masaya ka na. Pero syempre mga Marcy, ako to eh. Ako ang mag-grocery, kaya hindi pwedeng hindi sabon lang ang bibilin. At ayan na mga Marcy, kumuha na tayo ng pangmalakasan nating cart. Nakala mo naman napakarami nating bibilin. At pagpasok mo pa nga lang sa store mga Marcy, sino ba namang hindi mabubudol dyan? Station nga ng mga prutas at gulay ang bubungad sa'yo. At sino ba naman ako para lagpasan yan? At syempre dahil marupok tayo, titingin tayo ng mga gulay natin. Tiningnan ko nga tong sayote, pero medyo mahal pero hindi naman siya fresh. Kaya hindi ako kumuha. Talong na lang ang titingnan ko. Parang mas masarap to i-ensalada or prito. At nakita ko nga rin tong pechay kaya kumuha na ako. Ang sabi ko nga sa inyo mga Marcy, dahil marupok tayo kaya i-add to cart na natin yan. At pagkatapos ko nga magpabudol sa mga gulay, oo tama, pupunta naman kami sa section ng mga sabon dahil mga Marcy, ito naman talaga ang pakay namin dito. Actually mga Marcy, nasa bahay pa lang kami ipinag-usapan na namin kung anong sabon ang bibili namin. Wow. Dahil yung lumang sabon nga na binili namin noon ay hindi namin nagustuhan. Masyado nga ako nagpasilaw sa presyo no nung binili ko yun dahil yun nga ay naka-sale. Inamoy ko naman yun bago ko bilhin at mabango naman. Pero pagkatapos mo ang maligo at natuyo sa katawan, amoy loom na parang ewan. Kaya nga nagdesisyon kami na bumili ng bago. At eto nga ang Dove na blue ang napili naming bilhin. Proven and tested na rin kasi namin to mga Marcy. At sa sobrang bango nga nito ay parang aabot pa kinabukasan ng amoy. Wow. Lo, promotion yarn. At kung napansin nyo mga Marcy, nagtuturo na naman ang kumarin nyo na hindi naman kasama sa listahan. Ang sabi ko nga sa inyo, pag ako ang mamimili ay mapapailing ka na laang. Yung tipong una ko pang mabibili yung mga wala sa listahan. Ganun ako kagaling mamili mga Mare, kaya wag nyo akong pagkakatiwalaan. Wet wipes nga lang mga Marcy ang tinuturo ko kanina dahil nga kami ay naubusan na niyan. O siya, mag-move on na tayo dyan. Pumunta nga kami sa section ng mga napkin dahil ito naman talaga ang isa sa mga nasa listahan namin. At nabanggit ko nga rin mga Marcy sa previous vlog ko noon na pagpupunta kami sa superstore, hindi kami pupunta sa international section. Wow. Dahil dito nga ako nakakabili ng mga Filipino products or ingredients na ginagamit ko sa pagluluto. At hindi rin mawawalan dito ang mga Mexican at Indian products kung gugustuhin nyo. Wow. Pork at chicken cubes lang naman talaga ang sadya ko sa section na to. Pero dahil apat ang mata ko, nakakita na naman ako ng wala sa listahan. At ayun nga mga Marcy, nakahalata na. Parang wala na to sa lista mo ah. At ayun na nga mga Marcy, nabuking na ang pangmomodus ko. At syempre mga Marcy, hindi pa dyan natatapos ang pagbili ko ng mga wala sa listahan. Dahil sa paglakad-lakad nga namin sa international section ay nakita ko nga tong paborito kong seaweeds. Wow. Mura nga lang din naman ito kaya kumuha na lang ako ng mga dalawang balot. Parang 1.99 ang isa. Hindi naman ako masyadong masaya dito dahil nakabili na naman nga ako ng mga wala sa listahan. At kung mapapansin nyo nga mga Mare, meron na kaming soft drinks sa cart namin. Hindi ko nga alam kung paano yan napunta dyan. Parang tumalon yata. Sa paglalakad nga namin ay napatigil na naman kami. Nakakita na naman kami ng wala sa listahan. At habang inaayos ko nga ang aming pinamili, may isang nagahay sa camera at nagpapakyut. Pinaalis ko nga muna siya at kako nga ipapakita ko muna tong mga binili kong atay balon-balunan ng manok. May mabibili kang mga ganito dito sa Canada kaya nga lang ay frozen. At sa paglalakad namin, iniisip ko nga kung gagawa na ba ako ng kimchi. Total, nandito naman na ako sa store. Sabi ko nga sa inyo mga Marcy, mabilis ako mag-isip kaya bibili na ako ng pang kimchi. Pechay bagyo nga kung tawagin sa atin ang isa sa pangunahing ingredients ng kimchi. At bumili din ako mga Mare ng fresh onion leaves. At syempre, bumili din ako ng isang maliit na labanos. Hindi na nga ako bumili ng carrots dahil meron naman kami dito sa bahay. At sa paglakad-lakad nga namin, inakita nga namin tong sibuyas. Namurahan nga lang ako sa presyo ng sibuyas, kaya sabi ko nga, total nandito na rin naman tayo, tayo na ay bumili. Naglakad-lakad nga lang kami ng kaunti at nakakita kami ng kamatis. Pagkatapos nga niyan, nagyaya na akong umuwi. Ang sabi ko nga, bago pa natin mabili ang buong superstore. Hindi ko na nga naipakita sa video na to kung paano kami nag-self-checkout. Kasi naman mga Mare, hindi naman nakisama yung cellphone ko. Hindi ko man pala napindot. Kaya ayun, hindi ko na i-video. At ayun na nga mga Mare, palabas na kami ng superstore. Dahil meron pa nga kaming pupuntahan at meron nga kaming nakalimutang bilhin. Malapit lamang naman dito sa superstore ang Walmart. Kung titingnan nyo mga Mare ay maganda ang panahon. Kaya masarap ding maglakad-lakad. Pero hindi masarap paglakad pag mabigat ang bitbit mo. Pero dahil wala kaming choice mga Marcy, maglalakad kami. Since malapit lang naman ang Walmart. Magandang gabi ba
Ma-share ko lang mga mare, simple at masaya naman ang pamumuhay namin dito sa Canada. Lahat naman siguro na nagsisimula pa lamang ay ganito ang sitwasyon. Ang importante naman dito ay masaya at thankful ka sa lahat ng blessings na dumarating sa buhay mo. Malaki or maliit man to. At ayun na nga mga mare, nakarating na kami sa Walmart at isa lang naman talaga ang pakay ko dito. Naglakad-lakad nga lang ako dahil hindi ko alam kung saan nga yung section hahanapin. At ito na mga mare, ito lang naman talaga ang pinunta ko dito. Wow. At pagkatapos nga namin yung bayaran, ay tumawag na rin kami ng taxi dahil pauwi na rin kami. Ma-share ko lang ulit sa inyo mga Marcy, ang isa sa mga struggle ng mga tao dito sa Canada, especially ang mga Pilipino, ay yung pagbago ka pa lang tapos wala kang sariling sasakyan. Pag meron kang importanteng pupuntahan or tulad ng pag-grocery, hindi ka basta-basta makakapunta dahil nga wala kang sariling sasakyan. Pag wala kang mga kakilala dito na merong sasakyan, mas choice mo talaga yung magta-taxi ka. Pero mga mare, hindi rin naman biro ang presyo ng taxi dito. Nagbabayad kami ng $9 papunta at $9 din pa uwi. Masyadong expensive yan para sa aming mga nagsisimula pa lamang, nagtitipid, at mga walang full-time na trabaho. Kaya mga Marcy, minsan lang din kaming umalis at minsan lang din kami mag-grocery. Pag yung tipong kailangan na talaga namin. At ayun na nga, sa dami ng kuda ko ay nakauwi na pala kami. Hindi na muna ako nagpalit ng damit ko pagdating namin at inayos ko na agad yung mga pinamili namin. At dahil nga malamang sa malamang, na pag ako'y umakyat sa kwarto namin at ako'y nahiga, ay siya ako'y tatamarin na. Ay siya, bago pa ako tamarin, inayos ko na muna yung mga gulay na gagamitin ko sa paggawa ko ng kimchi. Habang pinapanood ko ang video na ito, napapa-thank you Lord na lang ako. Kasi naman mga Marcy, yung tipong wala ka namang trabaho pero nakakapag-grocery ka. At yung gigising ka sa umaga na may lulutuin ka at hindi ka nagugutom. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood.